Ay. Mashallah. Barakallahu fiik. Why? Yung update niya, no? Kailangan kasi talaga natin ng update. Marami kasi sa atin na hindi nakakasagap ng balita kasi nga nakasara ang balita sa Palestine at sa iba pang panig ng mundo. Lalong-lalo na pagka hindi mo kakampi ang isang lugar. So, sad to say, pero Pilipinas ngayon, may mga good news tayo na si Pangulong Bongbong Marcos ay against doon sa nagpalabas ng statement na against siya sa ginagawa ng Israel sa Palestine. May mga news na tayo ngayon at binabalita na rin sa GMA at ABS-CBN na mayroon ngang genocide. Ibig sabihin ng genocide, ubusan ng lahi. Inuubusin ang lahi ng mga Muslim sa Palestine. So sa atin din dito sa Cotabato, last week lang nagkaroon tayo ng rally patungkol sa panawagan natin na stop na ang giyera sa Palestine. Pamabukagele, no? Kasi may kaibigan tayo na isang vlogger din, Muslim Islamic propagator din sa Mamlaka sa Saudi Arabia before, na ngayon na nandito na sa Pilipinas, si Ibrahim Casey, na minsan nagkakausap kami at minsan personal niya kung chinachat about doon sa Palestine. So yun nga, yun ang sabi niya kasi may isang post siya at kung pamamukagapakayan, kung kaya lang natin nadalhin yung family mo, dalhin natin dito mga Palestinian sa Pilipinas. Kung hindi kaya dyan sa Metro Manila, dito po tiko sa Bangsamoro area. Saan ka tikusal kami ka, pangilayan tanong sa mga sponsor sa kapag stay nila siya. Ang pinakamalaking problema nila ay close lahat ng mga lagusan papunta at pabalik. Yan yung mana na wala silang chance na lumabas ng kanilang lugar papunta ng mga borders. Sabihin, kung halimbawa, doon ka malapit sa Egypt, close ngayon ang Egypt para sa lagusan nila. Kaya yung mga Egyptian, nagpapadala ng mga pagkain, nilalagay nila sa mga bottled, yung mga botelya ng mga mineral water, ng mga soft drinks na 1.5, nilalagyan nila yan ng mga bigas, mga mais, tapos kalahati. Kasi yung kalahati, hangin, at itatapon nila sa dagat para anudin. Kumaga tawakkal na lang yung ginagawa nila at meron mga letter na pagpasensyahan mo na kami na mga kapatid ninyo dito sa labas ng Palestine. Kasi nga yan lang yung kaya namin itulong sa inyo ng mga Palestinian sa panahon namin ngayon. So kung may ninyo, pag sino yung nagsasala o anuman, isali natin sa dua kasi sobrang hirap ng situation ngayon, acknowledging the arrival of our director ng Marhango. While nandyan siya ngayon na magre-rest. Gusto ko lang ilabas dito yung sa atin kasi minsan sa atin, yun nga, sabi ko nga nung isang araw, namimilipit ako sa sakit, pero every time na naalala ko yung mga Palestinian na mga kapatid natin, nahihiya ako sa totoo lang. Kasi papatay sila sa yun nga, kukuha sila ng mga aid, mga pinapadala ng mga ibang lugar through parachute, iwan sa baba, no? Parachute-an kani pagtali may mga iblisan niya, mga tao, Setanyahu, di pagyog sila sa pakukiti mga traka na banagin sa mga relief goods. Nabali ya pangulan ng mga panapamadabang Jordan na tago sa ni plano kapdagwan sa parachute box. Ang problema, dahil nga sa pagnanais nila na gustong kunin yung laman ng box, siyapan sila sa baba, nabangangapanin na ni kapagkulong na box na so pwede napampatay kagadadsangan na box man to. May nahulog pa na nahulog sa bubungan ng isang building. Na ilang floor yung building, doon nahulog. Nagunila na niya ang ayi sa dami nila,
na gustong kumuha doon ng supply doon sa box na yun na nandoon, nulog na minatay mo sila. Minatay. Na di mo pila-pila minatay sabab sa kutam. Sabab sa kagulo naman niya, sa kurapa niya timpo, at this moment, sa mga oras na ito, na habang nagkakapi tayo, kumakain tayo na kung ano man, sila naghihirap doon. Yes, bro, kung kaya lang natin dalhin yung kangkong na yan, matutuwa sila dyan. Kung kaya ka ba ito manangit sa pinagkauyo na kangkong, malaking bagay sa kanila. Pero hindi ka pwedeng magtanim doon sa kanila kasi disyerto. Kaya naman, nasabi, tubig, wala silang mainom. Kaya ngayon sa Pilipino in interview, sabi niya, sa amin maraming mga medical mission. Maraming namamatay sa amin. Kasi sila yung nagdadala ng totoong balita. Maraming tingin ang namamatay sa amin na mga nagme-medical mission. Volunteer. Pero sabi niya ako, September, October, babalik ako doon para ipagpatuloy yung medical mission na yan. Medical mission doon sa Palestine, tingin na ka na biro, hindi biro. Dahil nakikita mo, sabi niya yung kasama namin, pinapatay na mga Israel. Pinapatay, sabi niya. Tapos ang sasabihin lang nila sa media, yung mga rescuer na yan ay mga Hamas. Ganun sila kademonyo. Papamukan mo iblis sa natin po. Yan yung mga iblis na mga tao. Ha? Kaya tatanungin tayo ng Allah sa araw ng paghukom kung hindi natin ipinagduwa itong mga taong to. Sabihin mo rin, 100%. Ha? Tatanungin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagduwa ba natin itong mga taong to. O 100% masumaliak ka. As the minimum of dua. At this moment, sa mga oras na ito, maraming namamatay na minsan may naipopost pa na butot balat na lang namamatay. Yung mag-imagine na lang natin kung gaano natin kamahal yung tatay natin, yung anak natin. Ano pa lumalag yung wata. Napagkagkanon. Walang kumukuha. Nung bumagsak ang missile, may mga bata na nagtatakbuhan. Imagine mo na lang kung isa yun ang anak mo. Na ni harurot ng sasakyan, ayaw mong makapunta doon sa kalsada. Pero yung mga batang yan na nandoon sa lansangan at pinapatay. Ganun ang situation ngayon na nagaganap sa Palestine. Sobrang hirap na nangyayari sa kanila. Kaya nga sabi ko, ano mumana kangkong, look, kay Pamula, malaking bagay yung kangkong na yan. Na meron. Kaso maraming gustong tumulong, kaso nga lang yung syaitan, yung iblis na nagkatawang tao, nandyan ngayon sa kanila. Hawak niya ngayon ng Amerika at ang Amerika, isa rin sa gano'n na ginagawa. Yung ginagawa nila sa Facebook namin, yung mga Facebook natin ngayon, sa totoo lang, ilan na lang ang viewers ko. Akin, sa totoo lang, nung time na kasagsagan ng pangat yung Facebook na page ko dahil sa dawa natin, umaabot tayo. Normal mo kapag views sa laki sa views sa Facebook page ko sa isang video ko, umaabot ng 40,000 hanggang 100,000 sa isang post ko lang. Nung nag-post patungkol sa kaganapan sa Palestine, ginawa nila sa 150. 50 hindi umabot ng 100, hindi umabot ng 1,000. Ganon nila pinaparusahan yung mga tumutulong sa pamamagitan lang ng Facebook. Kaya nga gusto natin umabot sa kanila yung ganitong panawagan. But alhamdulillah, dumating yung isa sa mga kaka natin na magbibigay pa ng lecture, at least man lang makuha natin na kahit konti, inshallah, nagkaalaman yung kaka natin na dumating, Ustaz Marhan Burhan,